Before kasi hindi pa uso yung mga text messages. Parang gumagawa lang kami ng papel. Tapos maglalagay ka ng message na ganyan. Tapos minsan ipapasa-pasa niya doon sa kaibigan niya. Dadating sa kanya, sasagot siya, same paper, babalik rin, ganyan din. Classmate kasi kami since grade 3. Siya yung tahimik na tao. Pero nanonotice ko na siya before kasi napaka-hinhin, napaka-tahimik. Noong second year, crush ko siya noon. Quarter na naging mag-seatmates kami noon. Hindi ako umabsent nung isang buong quarter na yan. Classmate kasi kami since grade 3. Nung high school, nagpunta siya ng Korea. Sa kanya binilan yung mga notebooks niya. Mag-notes nung lesson. So, anong nangyayari? Gagawin ko yung notes ko, gagawin ko yung notes niya. Nung tangan ng nanay. Naging mag-seatmates kami. So, malapit pa yung seat namin sa bintana ng classroom. So, overlooking siya. So, lagi kaming nanonood lang doon sa labas. Yung second year, nag-miss na siya noon. Sabi ko, dalaga na pala itong classmate ko. Thanks. Nung nakilala mo ang unang sinta. Gusto ko sa kanya, kahit makulit, gagawa siya ng something na kenpoy or baduy na comment. Diba sinasamsam ang bawat... Ang gusto ko naman sa kanya, kahit napakatahimik niya, hindi siya masyado expressive sa verbal, pero yung makita mo yung mga handwritings niya, mga poems niya. Simulang matuto kung paano magmahal. Si Nikki masyadong tahimik, mahiyain. Ayaw nga niya nung lalabas ng bahay. Kapag may pabibili ka sa labas ng bahay, si Noel na lang utos. Oo, kasi ayaw niya lalabas ng bahay. Ano yan eh, sabi mataba-taba ba? Kung minsan tawag ng mga kapatid, biik-biik, kasi mataba siya. Si Mon, prepared na siya para maging family man. Masigasig siya sa trabaho. Alam kong maalagaan niya rin si Nick. Dapat maging masaya sila sa kanilang samahan. Maging tapat sa isa't isa. Saka yung Panginoon, naging sentro ng pang-araw-araw na buhay. Makalimot magdasal, gano'n. Maging masaya sila sa nila, married life. Maging masaya sana silang dalawa hanggang sa pagtanda nila. Kay mama at kay papa, hindi naman nila kami pinabayaan na deprived ng anything. Since magsisettle lang kami sa Iloilo, hindi naman, ibig sabihin nun, kakalimutan na siyempre may bisita pa rin naman, tatawag, kakausapin. Hindi naman totally
walang connection. Thank you sa lahat. Si Raymond, maliit pa. Talagang napupunta ko, nagiging independent yan dahil ang pagitan niyo magkapatid, 4 na taon. Kaya nasanay siya doon sa lagi ng nag-iisa, magtatrabaho kami mag-asawa. Sila ang halos minsan naiiwanan. Malakas ang loob niya. Mahilig siya sa scouting. Hanggang siya naging representative ng kanilang eskwela sa Siena na pumunta sa South Korea. Isa edad niyang batang-bata. Tiniis niya, mahiwalay sa amin ang daddy niya. Maalalahanin. Dahil kahit hanggang ngayon, dala niya yung ugali yun. Tumatawag sa amin sa cellphone. Malayo siya. Daddy, ano, kumusta dyan sa taytay? Okay, pa kayo dyan. At pag dumadating naman, lagi naman siyang may pasalubong. Siya makalilimot na ako na tumawag sa Panginoon. Dahil lahat ng kilos niya, dapat iaasa niya talaga. Dahil nadidiyan ng lino ng kanyang buhay. Si Nikki mabait. Maalala rin din kagaya ni Raymond. Noong na-confine siya sa ospital, tsaka ako, si Nikki ang laging alalay ni Raymond. Kasi nga wala kaming anak na babae. Tatandaan ko rin, nung kinakumpay sa Medical City, yan ang minsan nagbabantero sa aking kwarto. Bagamat nahihiya ako, wala naman ako magot. Harmonious a relationship talaga sila. At respetuhan sa isa't isa. Magmahala sila, mabuti, magsama sila sa hirap at ginhawa. At bigyan kami ng apo. Sa mamit daddy ko, unang-una, papasalamat ako, kaming dalawa. Kasi pumayag si mamit daddy na magpakasal na kaming dalawa. Tapos, si mami, kay daddy, medyo nagkakaedad na rin. So, huwag rin kayo mag-alala. Kung kahit nasa Iloilo ko, pwede naman kayong bumisita doon. At least makapagbakasyon kayo. Tapos, every now and then naman, uwi-uwi rin ako. Tsaka para at least, di ba? Para magkaapo na rin sila. Hindi na yung aso yung niyayayaya, inaakay-akay nila, di ba? At least bata na. Tunay hanggang langit. Di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik. Yakap na napakahigpit. Pag-ibig mong tunay hanggang langit. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Lagi niya akong kinukulit na matuto magluto. Hindi talaga ako marunong magluto. Sinasabihan din ako ng mama ko na mag-aasawa ka na, hindi ko ba marunong magluto. Tatry ko. Try pa rin. Kasi takot pa rin ako matalsikan ng mantika at mainitan. Siguro kahit may anak na tayo, aalagaan pa rin kita at supportahan kita. Pagdating ng araw, Mapapangako ko lang, subukan kong parang mabigay din sa kanya yung best para sa kanya. Kung paano binigay ng magulang niya, kung ano yung pag-aalaga at saka support na binigay ng magulang niya. Gusto ko rin yung ganun din, or kung kaya, mahigitan ko pa. ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko.
Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko.